Please turn with me to Romans chapter 15, verse 14. Romans chapter 15, verse 14. Ang sabi po dito, "At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na may kakayahang magturo sa isa't isa." May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Umpisa po ng verse 14, makikita po natin ang final na selection na magkukonclude sa liham ni Pablo para sa mga taga-Roma. At ang focus ni Pablo sa passage na ito ay ang kaniyang ministry bilang kanilang apostol or apostol sa mga hintil, along with his travel plans na babanggitin din niya sa chapter na ito, and some greetings and final instructions. Yun po ang ating matutunghayan as his epistle is concluded, starting with verse 14. Now, ang verse 14 ay nagbukas po sa words of affirmation ni Paul para sa mga taga-Roma. Ang sabi po ni Pablo dito, "At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko." Sa King James Version ay sinasabi dito, "And I myself also am persuaded." So confident si Pablo. "I am persuaded of you, my brethren." At itong mga salitang ito at ang mga kasunod na sasabihin ni Apostle Paul ay kung titingnan po natin parang out of place. Pinupuri ni Pablo ang mga taga-Roma, nag-express siya ng confidence. 'Di ba sa chapter 14 and early part of chapter 15, ay talagang pinangaralan sila ni Paul, ni-rebuke ni Pablo ang kanilang judgmental heart towards one another. Ang mga weak Christians ay nag-despise or nag-judge sa mga strong Christians, at ang mga strong Christians ay nag-despise sa mga weak Christians patungkol sa Christian liberty. So, it might have been easy for the Romans na ma-misunderstood nila ang tenor ng pagsasalita ni Pablo, at baka ang pagtingin ni Pablo sa Roman Church ay talagang mababa na kasi halos 2 chapter ang dinivote ni Apostle Paul upang pangaralan sila on Christian liberty. At mabibigat na lingwahe, mga kapatid. But here in verse 14, nagbibigay si Pablo ng assurance sa kanila na hindi naman ganoon ang kanyang pagtingin sa Roman Church sa pangkalahatan. Yes, merong problema po patungkol sa Christian liberty at in-address yun ni Apostle Paul, but generally, ang pagtingin po ni Pablo sa Romans ay Roman Christians, Roman believers sa church at Rome ay hindi naman super discouraging. Ayon pa kay John Gill, ang sabi po ni John Gill, sinulat daw ito ni Pablo upang i-address ang possible reaction ng mga taga-Roma sa pag-rebuke ni Pablo sa kanila. Almost 2 chapters. So ayon pa kay John Gill, what does the apostle mean by all this? What does he think of us? Ano na ang iniisip ni Pablo sa atin ngayon bilang church? What does it take us to be? Men that live in malice toward one another? Ganun na ba talagang pagtingin ni Pablo sa atin? Devoid of all humanity and mutual respect? A parcel of fools and ignorant men that know nothing of divine things? Yun na ba ang pagtingin ni Pablo sa atin? And though there may be some that are much to be blamed for their conduct, meron naman talagang mabiblame sa kanilang conduct. Kaya nga in-address ni Pablo almost 2 chapters, "Are there none among us fit to give advice and admonition?" Talagang mababa na ba ang pagtingin ni Pablo sa atin bilang church? Kaya ang verse 14 ay sinulat ni Pablo kaagad upang bigyang encouragement ang mga taga-Roma, ang iglesia doon sa Roma. On the contrary, sa posibleng negative conclusion na iisipin ng mga tao, si Pablo po ay nag-express ng mataas na pagtingin sa church doon sa Roma. Hindi po negligent si Pablo sa pag-rebuke, sa kailangang bigyan ng correction and rebuke, pero mabilis din si Pablo na nagbigkas ng mga words of encouragement.
At kahit si Pablo, historically and personally, ay hindi pa talaga siya nakabisita doon sa Church of Rome, pero narinig po ni Pablo ang kanilang reputation, kanilang reputation bilang isang church. And mataas ang pagtingin ni Pablo sa mga Christians doon sa Rome. In fact, what we find in this verse might be seen as 3 marks of a good church. Yung binanggit ni Pablo sa Romans chapter 15 verse 14, ito yung 3 marka ng isang iglesyang malusog at mabuti. Una, a good church contains people full of goodness. Diba? Ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo. Mga kapatid ko, una, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan. Pangalawa, pinuspos ng lahat ng kaalaman. Pangatlo, na may kakayahang magturo sa isa't isa. So, a good church, first of all, contains people full of goodness. Pangalawa, a good church contains people filled with knowledge. Nag-i-increase sa karunungan, kaalaman. At pangatlo, a good church contains people who are willing to instruct and admonish one another. Pero mahaba po ito. Kaya sa umagang ito, i-consider po natin ang unang marka ng isang mabuting iglesia. A good church contains people full of goodness. And this verse begins a new section of Paul's letter to the Christians in Rome. And gaya ng sinabi ko kanina, hindi pa talaga nakapunta si Pablo sa Church of Rome, pero meron po siyang kilala na mga ilang personalities doon na binanggit niya sa last chapter. For example, si Priscilla at saka si Aquila, na sila yung nag-host sa kanilang bahay sa church doon sa Rome. And then some people are mentioned there, and it is most likely na sa kanila nabalitaan ni Pablo ang pangkalahatang estado ng church doon sa Roma. And based on this knowledge, ay talagang pinuri ni Pablo ang mga mananampalataya doon sa Rome. Tinawag nga niyang mga kapatid, brothers and sisters. At sinabi ni Pablo sa kanila na I am satisfied with you. I am satisfied with you. I am persuaded. Nasiyahan si Pablo. Dinescribe ni Pablo ang mga Roman Christians as full of goodness. Meaning to say, meron silang reputation na gumagawa ng tama at mabuti sa lahat. Meron silang reputation na nagbibigay, generous at tumutulong sa nangangailangan. They were filled with goodness. Meron pong 2 bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, the puzzle identified. The puzzle identified. Pangalawa, the puzzle solved. The puzzle solved. Hilingin po muna natin ang tulong ng ating Panginoon sa panalangin. Let's pray. O aming Panginoon, itong 3 marka ng isang lumalagong iglesia ay hinahangad din namin na matunghayan namin dito sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Nawa ay ang iglesyang ito ay punong-puno ng mga kapatiran na filled with goodness, filled with knowledge, and able to exhort, to teach, and admonish one another. And magagawa namin ito sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, na sa umpisa ng aming pag-aaral sa 3 marka ng isang malusog na iglesia, ay mangusap kayo sa amin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. The puzzle identified. Ang sinasabi po ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Roma is that they were filled with goodness. Punong-puno ng kabutihan. And immediately, kino-confront po tayo sa apparent contradiction. Kung i-compare po natin ang description na ito with other passages in the scriptures. For example, Romans chapter 7 verse 18. Yung sinabi ni Pablo, in me nothing good dwells. Paanong nasabi ni Pablo na ang mga Roman Christians ay punong-puno ng kabutihan, siya mismo ay nag-struggle sa kanyang sarili at sinasabi niya, sa aking sarili walang kabutihang nananatili. So, does any local church or group of
believers fit this description? By nature, mga kapatid, mga kaibigan, kung i-compare po natin sa ibang passage ng scriptures, ang tao ay masama. Walang mabuti, wala kahit isa. So nung sinabi ni Pablo na ang mga Roman Christians were filled with goodness, sincero ba si Pablo sa kaniyang description sa kanila? Makatotohanan ba ang sinasabi ni Pablo? Or sarcastic si Pablo? Dinescribe ni Pablo ang fallen humanity sa Romans chapter 3 verse 10 to 18. Please turn there. Ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 10 to 18, gaya ng nasusulat, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-samang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. But here is Paul describing the believers in Rome as people filled with goodness. Kung ang mabuting iglesia ay punong-puno ng mga tao that are filled with goodness, then there are no good churches. Dahil if we will compare it with other passages in the scriptures, in me, walang nananatiling mabuti sa akin. So, is Paul being sincere or is Paul being sarcastic? After all, kapapangaral lamang niya sa kanila sa chapter 14 and chapter 15 concerning the problem there na nagkakabahabahagi sila because of Christian liberty. He devoted 2 chapters to rebuke them of their despising or judging one another on account of their use of Christian liberty. Romans 7:18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magagawa. So how could Paul say that they were filled with goodness? And lalong-lalo na kung pag-aralan natin ang Greek language ng filled, galing ito sa salitang mestos. It means to be stuffed. Kumbaga siksik talaga yung dilata, filled with stuff. It's stuff, punong-puno talaga. Yun ang ibig sabihin ng mestos. Filled to overflowing. Overflowing goodness. So, it means, ang description ni Pablo sa kanila is they are stuffed with goodness. Papaano? This is a puzzle. Is Paul really sincere in his description of the Roman Christians? Well, mga kapatid, wala po tayong rason na pagdudahan si Apostle Paul sapagkat ang kaniyang description sa kanila ay kasabay ng expression of confidence. Ang sabi ni Pablo, I myself also am persuaded of you, my brethren. Sinabi niya, I'm persuaded that you have many good works amongst you. Yun ang sinasabi ni Pablo sa kanila. And that's a tremendous compliment. Persuaded si Pablo, kumbinsido si Pablo by the report na kanyang narinig mula sa kanyang mga kakilala personally doon sa Roma. So, how do we reconcile this passage with other passages in the scriptures that say rather, no one is good, no one is righteous, no, not even one. In me, nothing good dwells. And that leads us to the second part of our meditation this morning. The puzzle solved. So on the one hand, wala pong nagfi-fit sa description na ito of being filled with goodness. Masasabi ba natin sa ating sarili that we are being filled with goodness? Naturally, sa ating sarili, can we naturally describe ourselves as filled with goodness? Kahit yung mga taong mababait at mabuti sa tingin ng lipunan,
Superficial lang yun. Pero samahan mo siya ng isang linggo. Kasama mo siya sa bahay. Makikita ng tunay na kulay niyan. So, on the other hand, no one fits the description of being filled with goodness. But on the other hand, malinaw din na tinuturo ng banal na kasulatan that a Christian life or the Christian is characterized by fruits of righteousness. At una nang dinescribe ni Pablo ang transformation na ito na nangyari sa mga mananampalataya doon sa Roma, sa Romans chapter 6 verse 17 to 18. Please turn there. This is talking about regeneration. This is talking about their new life in the Lord Jesus Christ. There is radical transformation. Ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 17 to 18, ngunit salamat sa Diyos, na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Dati ang isang mananampalataya ay alipin sa kasalanan. Kung ano ang dikta ng laman, kung ano ang pita ng kasalanan, pita ng laman ay siyang sinusunod. Niligtas tayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa kasalanan. In a sense, hindi tayo malaya dahil pinalaya tayo ng Diyos mula sa kasalanan, pero ginawa niya tayong alipin. Alipin ng katuwiran, but the good news is that God is not a cruel taskmaster. He gives us the ability to do good. He works in us so that we are able to work out our salvation with fear and trembling. He works in us to will and to do according to His good pleasure. So, on the one hand, totoo na sasabihin din natin sa ating sarili naturally na kung pabayaan tayo sa ating sarili, walang mabuti na nananatili sa atin. And that is why hymno ni Charles Wesley, take away our bent to sinning or take away the love of sinning. Meron pang nananatiling kasalanan sa ating puso. You read of David. Merong nananatiling pagnanasa kay Bathsheba, kaya kinakailangan talagang mag-ingat tayo in mortifying the deeds of the flesh. But the indication ng isang mananampalataya ay meron talagang radical transformation is that hindi niya sinasang-ayunan ang kaniyang kasalanan. And if he falls into sin, he is most ready to condemn himself and to agree with God patungkol sa kasamaan na nagawa. When we say, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Ang ibig sabihin ng confess is, sumasang-ayon ka sa verdict ng Diyos laban sa kasalanan mo. Na kung ikaw ay paluin ng Diyos at disiplinahin ng Diyos, sumasang-ayon ka, makatarungan at matuwid ang Diyos, hindi ka nangangatwiran. Yun ang ibig sabihin ng confess. Kung ang pagtingin ng Diyos sa kasalanan ay nag-aalab ang kanyang galit, ikaw ay sumasang-ayon. That is what we call confess. Yun ang ibig sabihin ng confess. Kung ang isang taong nagsasabing, totoo, makasalanan ako, nagkasala ako, nagkakamali ako. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala, hindi nagkakamali? That's not confession. That is admittance, intellectual admission of your sin, pero ipinagtatanggol mo pa rin ang kasalanan mo. Minamaliit mo pa rin because this is what everybody is doing. But a person who has truly acknowledged his sin at pinapahayag niya ang kanyang kasalanan, sumasang-ayon siya sa pagtingin ng Diyos laban sa kanyang kasalanan at laban sa kanya bilang makasalanan. Sumasang-ayon siya na karapat-dapat siyang parusahan ng Diyos. That's what confession is all about. But as a Christian confesses his sin, sumasang-ayon din siya sa lunas na ibinigay ng Panginoon sa kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng kanyang anak na si Jesucristo. Hindi siya nagse-self-medicate, kundi sumasang-ayon siya sa lunas. Ako ay makasalanan, nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, pero ang Panginoon sa kaniyang biyaya ay ibinigay niya ang kaniyang sarili para sa aking kaligtasan. Again,
mababasa natin ang naunang description ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Roma. Romans chapter 8 verse 9 and 10. Romans chapter 8 verse 9 and 10. There is radical transformation. Ang sabi dito, ngunit kayo'y wala na sa laman. Oh, come on. Nasa laman pa sila kasi hindi pa sila patay. Pero ano bang ibig sabihin ng wala na sa laman? Hindi na pinaghaharian ng laman. Na kay Kristo na sila. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. And that is why Paul is able to describe the believers in Rome as filled with goodness. Filled with goodness. Dahil kinikilala ni Pablo na bagamat merong problema sa Church of Rome, bagamat merong division doon na nangyayari because of Christian liberty, kinikilala ni Pablo that they were people radically transformed by the power of the Holy Spirit in their regeneration. Radically transformed. If anyone is in Christ, he is a new creation. And that renders them as good people. Yeah, there is no one good. No, not even one. And that describes humanity, fallen humanity in general. But if a person is in the Lord Jesus Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17. Ang salitang goodness na ginamit dito sa Romans chapter 15 verse 14 is agathosones. Agathon is good. Agathosones. Ang tinutukoy po dito ay ang deeds of righteousness. Yung nakikita. Yung nakikitang kabutihan na ginagawa. Deeds of goodness. Benevolent and beneficent to others. So, ang reputation pala ng iglesia doon sa Roma is gumagawa talaga ng mabuti actively. Lifestyle po nila bilang isang iglesia na gumagawa ng mabuti to benefit others. Especially the household of faith. Di ba sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 6 verse 10? Please turn there. Let us do good to all people. Pero meron pong especially. Yes, we do good to all people. But there is especially. Meron talagang special privilege of being part of the household of faith. Ang sabi dito, kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. This is what is being referred to here. Agathosones finds its fullest and highest expression in that which is willingly and sacrificially done for others. Meron pong reputation ng church doon sa Roma na sinasacrifice nila ang kanilang sarili alang-alang sa isa't isa. Meron silang reputation of moral and spiritual excellence na nagmamanifest sa tinatawag na active kindness. Active kindness. Ang agathosones nagdi-describe po sa isang positive moral quality characterized by hindi lang active kindness but an interest in the welfare of others. Lumalago tayo sa katangiang ito if we are genuinely interested para sa kapakanan ng iba. Agathosones ay tumutukoy din sa goodness as an energetic principle. Ito yung principle na energetic na nagdadrive talaga sa kaniyang buhay. It is the generosity that springs from the heart that is kind and will always take care to obtain for others that is useful or beneficial. Kaya ayon pa kay Thayer, itong agathosones, hindi ito matatagpuan sa mga secular write-ups ng Greek language at that time. Matatagpuan lang ito sa ecclesiastical writings. Katulad ng Romans 15:14, itong particular language na ito. And therefore, the uniqueness of this vocabulary renders the church unique
And that is why the church is called the salt and light of the world. Because the church alone, of all the entities in the world, should be described with the word agathosnes. Mabuti, filled with goodness. And so, sa passage na ito, nagsasalita po si Pablo na naglalarawan sa mga Roman believers, meron silang mataas na moral na character. At ang kanilang uri ng pamumuhay ay nakikita ng lahat. Ang kanilang puso ay sumisigaw para sa kabutihan ng mga kapatiran, para sa kabutihan ng kapwa. And it is the same word na sinasabi sa Galatians 5:22 na bunga ng banal na Espiritu, goodness. This is the same word. Goodness and other Christian virtues are the fruit of the Holy Spirit. Pero ang banal na Espiritu ay namumunga lamang sa buhay ng mga mananampalataya, katulad ng mga nasa Roma. Mga mananampalataya na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, hindi po perpekto ang church doon sa Roma. Meron ngang Christian liberty conflict Hindi perpekto. Pero hindi po sila spiritually deficient. They were filled with goodness. Ang kanilang motibo were right. Noong sila ay umiiwas sa pagkain ng mga karne o ano pang mga iinumin doon, ang kanilang motibo was to give glory to God. At yung mga kumakain ng mga blessings na yon ay ang kanilang motibo ay nagpapasalamat din sa Diyos. Hindi nga lang sila nagkakasundo sa pag-exercise ng Christian liberty, but their motive was to glorify God. Not to prove a point. Not to prove a point, but to glorify God. Not to unnecessarily intentionally upset others na hindi katulad sa kanila yung view. But the motive is to glorify God. So they had come to the place where they were motivated by sense of goodness. In other words, ang church doon sa Rome ay madidescribe as a responsive church. That is a key word, responsive church. Tumutugon. Tumutugon. The church at Rome ay madidescribe as a compassionate church. Nire-reach out nito ang mga tao na nasa pangangailangan. Nagre-respond ito sa mga nakakaranas ng kapighatian at nabibigatan sa buhay at iba pang mga concerns. At anuman ang pangangailangan na pinuput forward sa iglesyang ito, there was always a compassionate response. Yun ang reputasyon ng iglesia doon sa Roma. Kaya sinasabi ni Pablo, in effect, in spite of all that I have written you in this letter, hindi lang naman ang Romans chapter 14 and 15 ang rebuke ni Apostle Paul, mula pa sa Romans chapter 8 hanggang sa leading to that, di ba? Nagki-question and answer, shall we go on sinning so that grace may abound? Di ba? Question and answer, pinangungunahan na sila ni Pablo. So in spite of all that I have written to you in this letter, na parang sinasabi ni Pablo, na merong strong reminders, na sila ay wala na sa kadiliman kundi nasa liwanag na, made effective by your faith in His Son, with the admonitions for obedience to the Lord, for mortifying the flesh, for holy living, for exercising your spiritual gifts, for serving each other in love and humility, and all the other teachings, na para bang sinasabi ni Pablo, I am fully aware of your spiritual maturity and moral virtue, and I appreciate you for it. I commend you for it. Now, ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan, what does such a church look like in our modern generation? This was the characteristic of the church at Rome. What about us in this modern generation? And it is interesting na binanggit ni Pablo ang Romans chapter 15 verse 14 pagkatapos mismo ng nakasaad sa verse 13, kung saan sinulat ni Pablo ang abounding hope sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So hope ay pagkilos din ng Banal na Espiritu. At meron pang dalawang graces na binanggit dito, ang joy at saka peace.
Katulad ng hope, itong joy at saka ang peace ay nanggagaling din sa banal na Espiritu. And now, goodness. Because of language, very same language na ginamit sa fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 na siyang matutunghayan natin dito sa Romans 15:14. Therefore, we have concluded that even our exercise of goodness towards one another is the result of the Holy Spirit's working in us as a church. It is a church characterized by the fullness of the Holy Spirit upon them. Galatians 5:22 and 23, please turn there. Ang sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, this is the word, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So it's the same word. It means uprightness of heart and life. At ang goodness na ito ay nagmamanifest kung papaano po natin tinuturing ang isa't isa. They were full of grace and goodness dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So itong uprightness of heart, itong pagiging responsive church, compassionate church, yun po ang nagka-characterize sa church doon sa Rome. But we know that it's not 100%. May mga issue kasi ng Christian liberty. But overall, generally speaking, the church at Rome is doing okay. They were filled with goodness. There were some in the church at Rome na guilty sa pagdidisrupt ng kapayapaan. Diba? Isang paraan na nadidisrupt ang kapayapaan is complaining and murmuring or talking something against the church or against the mga little things sa church. Nagdidisrupt yun ng kapayapaan. Probably there were some people at Rome na guilty nito. Guilty of overjudging one another harshly. At nagkukos po ng division, kaya mag-ingat po tayo. But apparently, they were not the majority. They were not the majority apparently. Kasi the description is really, I am confident in you that you are filled with goodness. Merong mga tao doon sa Rome who were genuinely caring for one another in love. And they composed the majority. Thanks be to God. Thanks be to God. Sa chapter 16, mangilan-ngilan din. Marami din ang binanggit ni Pablo na mga pangalan dito na batiin sa kanyang liham. Mga faithful brethren, faithful ministers doon sa Rome. All in all, the church were not living, all in all, hindi 100%, merong minority na hindi naka-reach sa ideal na ito. And sadly, ito po ang kalagayan ng maraming mga churches dito sa mundo. Sadly. Ito talaga. Kaya mag-ingat po tayo dito sa Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite. Mag-ingat po tayo na hindi po nadidisrupt ang peace. Mag-ingat po tayo na hindi po nagkakaroon ng division. Mag-ingat po tayo. May mga members din na napipighati ang banal na Espiritu at nakakapag-cause ng burden sa church. May mga ganun talaga. May ganun. So nawa ingatan tayo ng Panginoon dito sa Herald of Grace. They grieve the Holy Spirit and they weaken the church or nagkukos ng kabigatan sa church. And in the midst of Paul's commendation, ay nagbibigay din siya ng warning. Di ba? Pinupuri niya ang church at Rome. Mayroon pa ring warning. Romans 16 verse 17. Kaya ganito talaga. Di ba? There is constant warning. There is constant reminder. Yun ang matapat na gospel preaching, na teaching ministry sa church. Romans 16:17, ang sabi dito, ngayoy isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral
na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. So meron pa ring warning, no? So it's a mixture, it's a combination of appreciation, encouragement, and warning at the same time. At ganito talaga ang nature ng matapat na pangangaral sa loob ng iglesia. The great characteristic of faith was that of goodness. Nag-travel po si Pablo, maraming lugar na hindi niya narinig yung excellent virtues ng Church of Rome. Narinig niya, siyempre. Marami na siyang narinig. That was Rome, metropolitan city. So, sa kanyang mga travel ay narinig niya. Nabalitaan ang kalagayan doon sa church at Rome. At nagalak ang kanyang puso. Yun ang paunang sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 8. Please turn there. Romans chapter 1 verse 8. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. Okay, known world at that time. May mga humahamak sa Bible, buong daigdig, so kasama ang Pilipinas. Come on, that's common sense. The known world at that time were those around the European and Eastern Asia, Middle East territory. Hindi kasama ang China, hindi kasama ang Hawaii. So, that's common sense. Nabalita, naging tanyag ang reputation ng church at Rome. And they were described as faithful, matapat. Ito ang ginamit ni Pablo sa Galatians 5:22. At ito din ang ginamit ni Kristo sa kaniyang talinghaga sa mabuting alipin or mabuting katiwala. Matthew 25:21. Matthew 25:21. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So the vast majority of the believers in Rome were pressing on in faithfulness. And Paul is able to commend the fruit of goodness in their lives. Ang tanong dito, let's pause for a while and do some self-evaluation as a church. Let's pause for a while. Can we say that this describes our church? Sana, sa biyaya ng Diyos. At naniniwala ako that this is the overall description of our church. Pero meron pang ikalalago natin bilang isang iglesia. Meron pang ikalalago. We thank God for our growth. We thank God for our spiritual growth. But we still need to grow. Can we say that the vast majority of us are characterized by the fullness of the Holy Spirit at work in our lives? Makikita ba natin ang bunga nito? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Gardener Spring. Grabe no, ang apelyido niya ay Spring, tapos Gardener ang pangalan. So, nagpartner talaga. Sabi ni Gardener Spring, vital religion is in its very nature operative. So, hindi po decoration ang vital religion. Operative ito, kumikilos. Okay. Vital religion is in its very nature operative. The spirit of piety resides in the heart and dwells in the life. Vital religion is in its very nature operative. The spirit of piety resides in the heart and dwells in the life. Please turn to Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Ang sabi po dito, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran,
sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. What a fitting prayer for our church and for all churches. Huwag lang ang ating church ang ating ipag-pray. Kaya nga intentional talaga na sa unang bahagi ng ating pulong panalangin, inuuna natin ang ibang churches. Baka maging selfish tayo sa ating prayer. We only pray for Herald of Grace and we only pray for the brethren there. No, we choose to pray first other churches sa ating pulong panalangin. So ang tanong dito, are we a responsive church? Are we a compassionate church? Do we reach out to people who were in need? Do we respond to those who had hurts and burdens and concerns? Ito ang quality na tumatatak talaga sa isang iglesia na lumalago at namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Whenever a need is shared, there is always a compassionate response. Whenever a need is shared. Nagkukontribute ba ang bawat isa sa atin para sa good reputation of the church? When we say good reputation, yung katulad ng nangyari doon sa Rome. Hindi yung tinataas natin ang ating sarili. That's not what we mean. Hindi yung ostentatious display of goodness. But yung halimuyak ng ilang-ilang na nasa labas, na hindi mo na kailangan pang sabihin kung ano yung humahalimuyak, nandyan na eh. So, yan po ang church. Parang ilang-ilang. Na kung dadaan yung mga naglalakad dyan, there could be no doubt, ilang-ilang nga. So, kung dadaan yung mga tao at nakikita ang buhay, nakikita ang iglesia, sasabihin, okay, church nga ng ating Panginoon. Yeah, mga disciples nga ng ating Panginoon. That's the kind of reputation that we are talking about. Love one another so that people may know that you are my disciples. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. So, nagkukontribute ba tayo para sa reputation of our church as serious disciples of the Lord Jesus Christ? Hindi po nagkukontribute kung hindi mag-ingat, nagkakaroon ng mga reklamo, mga kwento-kwento, mga negative, doon nagdidwell sa mga little things, hindi po nagiging ganun. And nagiging makapaminsala yan sa church kung hindi po natin ingatan ang ating sarili. 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 21 at ang pinaka-famous dyan ay ang verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ang church kasi, hindi po kasi ang church self-improvement club. The church is not a self-improvement club. Ang church ay new creation. Bagong nilalang. God creates something in our hearts. Diba? Naglumikha ang Panginoon ng bagong nilalang sa kaniyang mga niligtas. And when God creates something, it is really good. Diba? And God saw what He did on the first day and behold, it was good. Sabi ng ating Panginoon, when God works something, it is good. At bilang mga Christians na bunga ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay in our regeneration, in our justification and sanctification, kailangang ipamuhay po natin ito. But the sad truth remains na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga churches ay kung titingnan natin that they are, na masasabi nating full of good people. Because there are a couple of reasons as to why it's not at all times that when we look at the church, we can say that it is full of good people. For one thing, hindi po lahat ng nasa church ay Christian. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, meron talagang mga huwit na napasama sa tares na tinanim ni Satanas. And so, ang parihong huwit at saka ang tares ay nasa loob ng church and they grow together. And it's not at all times that we can tell which is which. Another reason kung bakit hindi sa lahat ng pagkakataon ay talagang ang church ay masasabi nating filled with goodness is that
ang ating sanctification po ay progressive. Progressive. In other words, ang proseso na pinagdaraanan ng mga kapatiran sa iglesia ay hindi pare-pareho. Merong spiritually baby at ang kanilang gawi ay more like the baggages na kanilang kinikarry pa rin hanggang ngayon sa kanilang pinanggagalingan. Di ba? Baggages. Tulad ng dati, nung hindi pa siya Christian, ay talagang sumasabog ang kanyang ulo sa galit. Ngayong Christian na siya, ay maaring may mga times pang ganun. So, kaya nga, ang church ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi nating filled with goodness sapagkat ang ating sanctification ay progressive. Hindi po uniforme ang proseso ng sanctification na ating pinagdadaanan. And that is why we bear with the infirmities of one another. And love covers multitudes of sin. Hindi naman can you imagine ha? Lahat na lang ng galaw, mali yan. Tapos kinabukasan, mali yan. Wala ka ng compassion dyan. Love covers multitudes of sin. Kaya nga hindi talaga ugali ng isang mabuting pastor na, kunting galaw lang, kunting mali, patawag ka agad at sasabihan. We allow the person to experience scratches and mga galos. Di ba? We exercise charity. Kasi iba-iba ang pinagdaanan natin sa sanctification process. And kung i-deal natin ang mga kapatiran, pag-aralan po natin ng 2 Sundays after. Kasi nga, 3 yun eh. Filled with goodness, filled with knowledge, and able to exhort one another, admonish one another. Kabilang yung rebuke doon. Natutuwa yung mga tao kung sila ay mabait sila sa akin. Talagang na-appreciate ko, na-admire yun. They were really good to me, filled with goodness. Wow. What about nag-admonish sila sa akin. Wow, nirebuke nila ako. Wow, ganun ba ang reaction? Pero may ganun talaga sa church. Meron talagang ganun sa church. Pag-aaralan natin yan 2 Sundays after. Kasi next Sunday, yung pangalawa, mahaba din itong pangalawa. Filled with knowledge. So, paunang kung na-appreciate natin ang goodness na pinapakita ng mga kapatiran, what about the rebuke? Aha, ihanda natin ang ating mga puso. So, ganun po mga kapatid, sa loob ng iglesia. The process by which Christians grow to live like Jesus progresses over time. So, ang isang iglesia ay may mga baby Christians who still look a lot like the world alongside mature Christians who, in one way or another, ay nagiging mas kawangis na ng ating Panginoong Hesukristo. So, the church on earth is really imperfect in practice. We are justified by grace. Salamat sa Panginoon dahil ang pagtanggap niya sa atin is not because of our ability to become a perfect church, but the basis of God's approval of us is the perfect blood and righteousness of the Lord Jesus Christ. But we are in this together and we help one another, and this is the beauty of church membership. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, here is the truth. Filled with goodness, ang sinasabi dito, at bunga ito ng mga tao na binago ng Panginoon ang kanilang puso. That's why they are able to carry out the goodness, because there is a radical transformation in them. Bagong puso, bagong kapanganakan. What about you? Nagpapakabait ka para tanggapin ka ng Diyos. Pero kaibigan, no matter how good you are according to the world's moral standards, you will never be good enough sapagkat ikaw ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Kahit pa rigid yung pag-follow mo sa mga rules and you keep most of the commandments, wala naman sigurong tao na magsasabing na perfect ko ang commandment ng Diyos, pero merong mga taong kinukongratulate niya ang kanyang sarili katulad ng rich young ruler. Ginawa ko na yan lahat, Panginoon. Diba? Kinukongratulate niya ang kanyang sarili. May mga tao na kinukongratulate nila ang kanilang sarili sapagkat they keep most of the commandments. But when they are confronted with the reality
that even though you keep most of the commandment, pero nilabag mo yung isa, you are guilty of violating the whole. It's impossible for you to qualify for heaven, my dear friend. Ang kasalanan ay mas malalim pa kaysa bad behavior. Bad behavior yung concern natin eh. 'Di ba? Naiwasan yung bad behavior. Ang kasalanan ay mas malalim pa kaysa bad behavior. Kaya kung ang iniisip mo, I will do better, I will try to do better, it's not a solution sa problema ng kasalanan mo. Ang biyaya lamang ng Diyos ang makakapagligtas sa iyo, makakapag-rescue sa iyo. Kaya nga, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sapagkat alam ng Diyos na wala tayong magagawa to qualify us for heaven. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And thankfully, si Kristo na hindi kailanman nagkasala kahit isang beses. Pumarito siya dito sa mundo, sinunod niya ang buong utos ng Diyos at namatay siya doon sa cross. Dahil lamang sa dugo ni Kristo na pinadanak doon sa cross that we are forgiven. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Look to Jesus, my dear friend, at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo sa umagang ito. Naway lumago kami sa katangiang ito, filled with goodness as a church. Naway lumago kami. Magningning ang aming patutuo. Linisin po ninyo ang aming puso at gawin ninyo itong kawangis sa puso ng aming Panginoong Hesukristo. At sa mga kaibigan namin, naway nangusap kayo sa kanila sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen.